i-welcome po natin ang ating mahal, ang spokes ng bayan, Attorney Ariel Roque! Unang-una po, isang mainit na pagbati galing kay Presidente Rodrigo Roa Duterte! Kayo po ang nagbibigay lakas loob, tibay ng loob kay Presidente Duterte. Ang sabi niya sa pagmamahal na nakita ko sa mga Pilipino sa Europe, kahit buong buhay ko dito na ako sa Europe dahil mahal na mahal ako. Nagbibigay patuloy po ako sa kanyang anak na inaasahan natin, makakapiling din natin ngayon. Pilit na pinagbabagsak, pilit binabato ng putik, pero number 1 pa rin! Hindi kami bayad! Pag pumahinhin po ninyo, dahil mula na dumating siya sa Europa, nung makalawa, kagabi lang po siya nakatulog, 48 hours na wala pong tulog! Pero mabuting balita po, matapos ang 2 araw, pinakita rin sa kanya ang kanyang ama, President Rodrigo Roa Duterte. Duterte! 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 Ang tanong ko, bakit napakatagal na pinagsama ang mag-ama? Sino ang natatakot? At ayaw magkita ang mag-amang Duterte? Ang natatakot! Si Bangon! Si Bangon! Sino? Sino? Mga Europeans, listen to my countrymen. Who is afraid to see a reunion between father and daughter Duterte? Ba alam ng Europeans ang bangag? High! Very high! High! Very high! 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 Very high! Stone! Stone! Kaya nyo yan! Kaya nyo yan! Ang mahina sa English. Stone! 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 Okay, pero alam ko ang Oy, naisod! alam ko ang French. Sino mga taga-France? Best friend! Alam ko ang French ng banag. Ano? Fulperonic. Fulperonic! Alam niyo po, nung kinidnap nila ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, ang pinakamalungkot, hindi dayuhan ng nangidnap o kapwa Pilipino. Kakahiya! Noong panahon po ng pangalawang pandaigdigang digmaan, may mga ganyan din Pilipino na nagtaksil sa kapwa Pilipino. Anong tawag natin doon? Tawag natin doon sa mga nakipagsapwatan sa hapon. Ang babata nyo, hindi ko alam ang tawag din sa kanila. Ma'am, 18 years old ka na, no? 15. Anong tawag? Judas Barabasda. Palibasa mga Gen X kayo, hindi nyo na naalala ang ibig sabihin ng makapili. Anong tawag sa mga nasapwatan para dalhin sa kulungan sa ibang bayan ang ating pinakamamahal na presidente? Makapili!
matagal na nilang paratang na killer daw ang Presidente Duterte. Criminal daw siya. Sila ang kriminal! Tanong ko, kung siya'y kriminal, bakit siya ang pinakamamahal na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas? Duterte! 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 Pero alam niyo po, kung ang ibang tao ay pagsasamantalahan ng galit ng sambayanan sa nangyari sa ating mahal na presidente, iba po ang salita ng ating mahal na PRRD. Shout out kay Linla Binao. Anong sabi niya? Teng, Luther Teng. Mahinahon lang tayo. Shout out ya, Teng. Meron din silang darating Shout out na Cam Chino. panahon. Nagpapapicture na naman sila. Importante, kayo po dito sa Europa, kayo ang susi sa tunay na pagbabago. Gaya niyo po, natira ko po dito sa Europa ng halos 2 taon nung ako po ay nag-aaral sa London. Nasaan ang mga kababayan ko sa London? Nasaan? Ako po ay nakatira sa Rotherhithe, sa Silver Walk. Very simple. Bakit ko sinasabi na kayong tunay na susi ng pagbabago sa Pilipinas? Kung yung mga unang panahon, sila Rizal at ibang mga bayani natin nanirahan sa Espanya at nagpadala ng mga ideya tungkol sa demokrasya, kayo namang mga taga-Europa, kayong magpapadala ng mensahe ng gobyerno para sa mga mamamayan. Nung tayo po ay napagbigyan na manilbihan sa Kongreso, kinopya ko ang batas na Inglaterra na nagsasabi Ate, mamaya na po sana meron po kami picture ang Universal Healthcare Law. Ang sabi ng Finance Department, napakamahal yan, hindi natin kaya yan. Anong sinabi ko kay Presidente Rodrigo Roa Duterte? Mayor, para lang po ito ginawa ninyo sa Davao. Nagbigay kayo ng libreng gamot at libreng pagamot. Yes! At ang sabi niya, totoo yan. Kung nagawa namin sa Davao, dapat magawa sa buong Pilipinas. Siya po ang susi sa universal healthcare sa Pilipinas. Ang tanong ko, ang susi sa libreng pagamot at libreng gamot, yan ba ay mamamatay tao? Balik po tayo sa linya Hindi po, lang po please lang yan po, please. ang aking hiningi sa kanya na suportahan. Ang sabi ko rin po, Mayor, panahon na lahat ng ating mga kamantasan at kolehiyo sa pag-aari ng gobyerno, dapat wala nang babayarang tuition ng mga estudyante dahil sa Europa. At least yung panahon ko, matagal na. Wala halos binabayad ang mga estudyante sa mga pamantasan. Ang sabi niya, tama yan dahil tayo namumuhunan sa ating mga kababayan. Kaya nagkaroon ng libreng tuition sa state universities and colleges. Ang tanong ko, gawain ba yan ng mamamatay tao? Hindi lang po yan. Ang sabi ko, Mayor, kaya po mahalang pilihin. Wala po tayong natural. May linya, may linya. Linya na kung bakit mataas ang ani ng Thailand, Vietnam at Cambodia. Ate, uy, Kaya po, bigyan natin ng libreng irigasyon ang mga maliliit na magsasaka. Ang sabi niya, agree ako sa iyo, kahit anong sabihin ng Finance Department, pipirmahan ko yan bilang batas at nagkaroon ng libreng irigasyon para sa mga maliit na magsasaka. Yan ba ang gawain ng mamamatay tao? Alam niyo po, nung una, dahil ako'y taga-UP, talaga naman pong duog-dugong aktivista.
Narinig ko po yung sinasabi nila na mamamatay tao daw si Presidente Duterte. Kaya nga po ako'y nasa Kongreso at ako ay inupitan na niya para maging nakapagsalita. Ang sabi ko, bakit ako? Alam nyo, taga-UP ako. Pero nais kong makilala siya at nagkaroon kami ng one-on-one meeting. Ang sabi ko, Mayor, meron pong alternatibo sa drug war dahil matagal na po sa tulong ng Switzerland, may sinimulan kami. Ang tawag Onesimo Therapeutic Center na ito po ay nakabase sa pananampalatayang Kristiyano. Ano yung white sila Alam parang yung sabi ni Presidente? Yes. I agree with you. Ang nanay ko rin naniniwala, hindi po pwedeng magkaroon ng bagong buhay ang mga nalulong sa pinagpapawal ng droga kung wala ang pananampalataya. Yan ba ang mamamatay tao? Kaya nga po, ilang linggo matapos yung one-on-one meeting na Duterte! Duterte! kinakailangan po balikan natin itong mga ito dahil kinakailangan nating panindigan na hindi mamamatay tao ang nagbigay libreng paggamot, libreng gamot, libreng irigasyon at bagong buhay sa mga nalulong na pinagbabawal na droga. Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Hindi kami Ngayon, ang sinasabi ng Marcos administration, wala raw pagkakamali sa pagsuko nila kay Presidente Duterte sa mga dayuhan. Tama ba yan? Bakit kinakailangan mga dayuhan ang maghusga sa isang Pilipino sa krimen na nangyari sa Pilipinas? Ang sabi nga ni Presidente nung siya'y hinuhuli, mas ninanais kong mamatay kesa husgahan ng mga dayuhan. Kaya nga po importante, ipatuloy natin ang pagkita ng suporta kay Presidente Duterte dahil alam nyo na ang salaubi niya sa kulungan sa Netherlands. Pinakamalungkot sa kanya na nalabag ang soberenya ng bansang Pilipino dahil ngayon mga dayuhan ang maghuhusga sa krimen na di umano'y nangyari sa Pilipinas. Marcos resign! Ang tanong, papayag ba tayong mga Pilipino? Ate, Hindi ko po Menchi. sabihin kung ano ang nasa plano naming mga abogado na didepensahan sa ang ating Presidente. Pero ako po, ang pangako ko, hindi ako aalis ng Netherlands na hindi kasama si Presidente. Ihanda nyo lang po mga bigas ninyo, mga tuyo, mga adobo, dahil ako May po wire ka? ay matapang. Wire. At ang paborito po ng Presidente natin, Paksil! Hindi lang po Paksil. Tuyo! Hindi lang po yan. Munggo! At siyempre meron pa yung Ilocano dish, pakbel! Darating po ang araw, luluturin natin ang kulungan ng paksiw na isda. Darating ang araw, lahat ng mga dogs sasabihin, I want paksiw. Darating ang araw, babaguhin ang pangalan ng dahig to Duterte! 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 Mga kaibigan, kailangan ko po ng tulong ninyo. Dahil ang sabi nila, kakasuhan daw nila ako na walang bill para makancel ang passport ko
nang ako ay hindi makatayo bilang abogado ng ating presidente. Tama ba yan? Kukup-kupin niyo ba ako? Aampunin niyo ba ako? Ang hindi alam na mga bangag dito sa Europe, paano wala ang kapagyarihan mo? Dito sa dahig, ito ang sentro ng karapatang pantao. Net-net mo, hindi mo mo makukuha dito. Pero matagalang laban ito, mga kapatid. Handa ba kayo sa pagsubok na ito? Yes! Maninindigan ba kayo? Yes! Ang sigaw, sino ang pinakamamahal na presidente? Duterte! 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 Sino ang susunod na presidente ng Pilipinas? Na! Nais ko ipakilala sa inyo ang Vice-Presidente Magandang hapon po sa inyong lahat. Atty. Roque, hindi po ako. Opo, ako po ay nandito para magpakita po ng suporta kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Katulad po ninyo. Alam naman niyo po siguro na ako din nung araw, nung 2016, umikot po ako dito sa Europa. At kinakampanya ko po si Mayor. Yung iba po dito, kasama ko na, katulad, si pare ko, Tol. Kasama ko po yun. Kapatid niya, si Jack. Si Jack and the Beanstalk. Si Pedro. Wala niyo si Pedro. Pedro Penduko. Sana yun. Katulad po ninyo, parehas tayo. Naintindihan ko kayo, mga abono nyo. Lahat kayo abono dito. Wala namang bayad. May bayad ba dito? Hindi kami bayad. Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Yun. Ayun. Kapera kami! Yun ang pinaka pagkakaiba ninyo natin sa iba. Sa iba, hindi na ako magpapangalan. Pagkakaiba natin sa iba. Sapagkat tayo, sarili nating gastos. Lahat! Organic. Wala alisina! Wala alisina! Meron pa bang tatalo kay Atty. Roque? Wanted ngayon! Dahil sa pagmamahal niya sa ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bakit natin? Mahal din namin yan! Mahal namin yan! Sabi sa Maynila, Senator Padilla, wanted yan. Bakit hindi mo hulihin? Tutal, mahilig ka naman sa, tinatawag nilang citizen's arrest. Maralak po ba niyo nun? Pinuntahan natin si Trita. Wait! Gusto natin. No? Nakakapakan ata Kapag ito na si Trillanes, nasira yun. Ito talaga kamandag nun. Patay na lang yun! Isipin ninyo, bakit ang isang Atty. Roque na dating human rights, hanggang ngayon, human rights lawyer, nakikipaglaban para sa karapatan ng mga tao, kasama natin! Bakit nila pagbibintangan yung Pangulo natin na Bangag nga. Bangag sa isip! sapagkat Wala sa resyo! ang ating Pangulo ay lumaban sa mga dayuhan. Tatandaan natin yon.
ang ating Pangulo ay katulad nila Andres Bonifacio, nila Jose Rizal, nila Antonio Luna na tumindig laban sa dayuhan. Kaya kapag ka nakikita ninyo yung ating mahal na Pangulo na nakakulong, ikilulong ng dayuhan, nagdudugo ang puso natin lahat. Hindi dahil kay Mayor lang. Nagdudugo ang puso natin dahil nangyari sa isang Pilipino. Correct! Ang dati palang Pangulo, pwede nilang gawin yan. Eh, paano ba kayo? Correct! Paano ba tayo? Tama! Isang pagkilos ito, mga mahal kong kababayan, na masasabi kong kayo ang mga bayani. Nung araw pa lang, paulit-ulit ko lang sinasabi yan. Ang pinapasok ng OFW, $35 billion a year yan. Hindi kami bayan. Hindi kami bayan! Hindi kami bayan! May pera bayan! Hindi pera kami! May pera kami! Parang bayan. Tira kami! May pera kami! May pera kami! May pera kami! Yan, mas maganda pakinggan mo. May pera kami! May pera kami! Kaya sana mga kababayan, yung ating nararamdaman ngayon, dalhin natin sa eleksyon. Yes! 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 Kasi walang mangyayari sa atin kung puro tayo ingay, puro tayo reklamo. Pagdating ng eleksyon, walang nanalong PDP. Pero solid! Solid yun! Solid! Hindi kami bayan. May Solid! pera kami. Hindi kami bayan! May Maraming pera kami! Hindi kami bayan. Maraming pera kami! Napakasarap pakinggan. May pera kami! Marami kami pera! Walang pera, ha? Tandaan ninyo, ang PDP laban ay ang partido ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Same suka! At kung siya ay nagtalumpati, ang pinakiusap lahat sa inyo, ang pinakiusap niya, sana ay iboto po ninyo ang PDP laban. Yes! Bakit po na nasabi yun? Kami sir ngayon. Alam naman po ninyo Opo, dito na merong impeachment na nag-aantay sa susunod na Pangulo ng Pilipinas. Hello ba? At yan ay si Inday Sara. At sa Senado po, hindi ko po kaya mag-isa yun. Correct! Hindi rin kaya, kasama ko lang si Bongo at si Bato. Tatlo lang kami. Landslide! PDP! Kaya kailangan po namin ang PDP laban slate. Balik na naman ang usapan natin dito, Papa. Balik na naman. Kailangan po nito kami tulungan para kay Mayor, para kay Inday Sara. Ito po ang laban na pinakamatindi. Basta na galit. Shout out dyan kay Adam Baubog. Galit din kami! Brad. Kumana may istorya ko, Brad. Galit si Kuya. Ano na halikaw ko si Mom, lalo na kayo. Okay. Yeah. Okay, Mom. Okay lang ko, okay na lang kasi nasabi na naman ang lahat. Yung sekretary, yung ating Spokes. sabi sa Maynila sa akin, bakit hindi ko daw hulihin si Harry? Ate! Ate! Ay, sorry, si Spokes. Alam mo, sagot ko. Tuwadkom yun! Tama na yung pagtalo. Yes!
Yung tinuturo mo yung kababayan mo, mahirap yun. Kapag ka nasa, lalo na, kapag nasa ibang bansa tayo, dapat ang magkakampi tayo. Tayo mga Pilipino. Santa Benchi. Kaya hindi mo kayang ikapagkalulo, Secretary Halulo. Kaya kailangan tulungan nyo si Atty. Roque dito kasi nagpunta ho yan dito para ipagtanggol ang ating Pangulo. Of course, sinabilahan na po. Wala ho talaga yan. Wala na kaming choice. Wala ho talaga. Patatabain namin si Ang dalalang mo yan. I-Englishin ko na lang kasi pag sa Tagalog, pangit pakinggan eh. Ang dalalang niya, balls lang niya. Ang dalalang niya, tapang at malasakit lang. Kaya tulungan po natin siya. Kawawa itong nagmahal, nagmalasakit, at nagservisyo kay Pangulong Pilong. Lahat naman tayo naiintindihan natin yun. Lahat tayo, ma'am, mukhang natuloy pa. Hindi na ito, hindi na. Yun, malamang mareklamo ako doon dahil ang bata yung tayo. Ito na lang po, bilang panghuli. Kalma lang. Baka biglang Gusto ko Yes, Mayor Arlan, yes. sana, siguro naman napapanood Shoutout na Carmel Salazar dyan. kapag si tatay, Francisco Chong. nakikita natin sa TV, meron laging nag-aalaga sa kanya, di ba? Yes! Palakpakan po natin si Ma'am Jazz. Yes!